may aral tayo naririnig. Isa sa bahagi ng aral na yon ay ang pagtanggap sa iglesia na itinuro ni Kristo. Basahin po natin ang 12:9 ng Roma. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Ayon, ang sabi ng salita ng Diyos, kapuotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Yung palang pagsanib, utos pala yon, mga kababayan. Yung pagsanib. Kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Pagkasasabihin mo, hindi na kailangang umanib. Kung naiintindihan mo kasi, sasabihin mo, tanggapin si Kristo. Tapos ayaw mo namang ipatanggap yung iglesyang itinayo ni Kristo. Sabi mo, tanggapin si Kristo. Ang pagtanggap kay Kristo, tanggapin mo yung salita niya. Isa sa mga itinuro niyang aral, ang iglesia. Kaya nga siya nagtayo ng iglesia. Ano ba naman nagtayo ng iglesia pagkatapos sasabihin niya, hindi mo na kailangan yan. Na sabi mo, tanggapin ko si Kristo. Ang aral ni Kristo ay nagtayo siya ng iglesia. Tapos si Kristo pa ang puno sa iglesia. Pagkatapos ayaw mo. Basahin natin ang 5 ng Efeso 23. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Si Kristo pala pang ulo ng iglesia. Ayaw mong tanggapin ngayon. Ano ka? Di antikristo ka. Antikristong maliwanag yung ayaw tumanggap sa iglesia na itinuro ni Kristo. Kasi siya ang pangulo nun Siya ang pangulo ng katawan sa makatwid ng iglesia. Si Kristo, pangulo ng iglesia. Ayaw mo ng iglesia. Kaya mga kababayan, sana maintindihan po ninyo ang punto ko na ang iglesia, isang entity o isang institusyong itinatag ng Panginoong Hesus para ang tao umanib. Ang sabi, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Sabi ng Biblia, kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Yung pong pag-anib sa mabuti na itinuro ni Kristo, aral po ng Diyos yun. Kaya utos ng Diyos yung ang mga hintil, tagapagmana, kasangkap ng katawan o ng iglesia. Kasi ang katawan, siya nga yung iglesia. Katawan ni Kristo. Spiritual na katawan ni Kristo ang iglesia. Kaya lahat ng gustong pasakop kay Kristo, dapat, kung alam mo ang aral, paanib ka sa iglesia. Isa po ito sa mga mahahalagang doktrina ng Panginoong Hesus na ang tao pumasok sa iglesia. At yung aayaw o pumipigil sa iba na pumasok sa iglesia, mga antikristo po yun. Basahin po natin ang 3 Juan. Ako'y sumulat ng ilang bagay sa iglesia, datapwat si Diotrephes na nag-iibig magkaroon ng kataasan sa kanila ay hindi kami tinatanggap. Kaya't kung pumarian ako, ay ipaaalaala ko ang mga gawang kanyang ginagawa na nagsasalita ng masasamang salita laban sa amin at hindi nasisiyahan sa ganito, ni hindi man niya tinatanggap ang mga kapatid at silang mga ibig tumanggap ay pinagbabawalan niya at pinalalaya sila sa iglesia. Ayun, ang pangalan niya, Diotrephes, yung kalaban ng mga apostol. Kung iisipin nyo, mga kababayan, meron pa ngayong isang pastor na tapos na kayang church age. Hindi na kailangan na ikaw pumunta kayo sa iglesia. Sabi nung isa pang ano yun. Hindi na raw kailangan na iglesia, wag na raw pupunta sa iglesia. Sabi, ang liwa-liwanag sa Biblia. Sabi ni San Juan, ako'y sumulat ng ilang bagay sa iglesia. Datapwat si Diotrephes na nag-iibig magkaroon ng kataasan sa kanila, hindi kami tinatanggap. Kaya't kung pumarian ako, sabi ni Juan,
Ipapaalala ko sa iyo ang mga gawang kanyang ginagawa. Nagsasalita ng masasamang salita laban sa amin. Hindi nasisiyahan sa ganito. Hindi niya tinatanggap ang mga kapatid. At silang ibig tumanggap, pinagbabawalan niya at pinalalaya sila sa iglesia. Yan yung kaaway ng mga apostol. Ayaw na yung mga tao pumasok sa iglesia. Ganon din ngayon yung mga kalaban ni Kristo. Mga antikristo ngayon. Hindi kakailangan niyang iglesia. Huwag kayong mag-iglesia. Huwag daw mag-iglesia. Pupunta ka sa kanya. Ano yun sa'yo? Ha? Fellowship. O kaya born again fellowship o ministry. Ano ba yan? Di ba iglesia rin yan? Ayaw niyo lang ng totoo. Ang gusto niyo yung mali. Ang nasa Biblia ay iglesia ng Diyos. Yun ang ipinangaral ng mga apostol, mga kababayan. Tandaan nyo, nangaral ng mga apostol, ang ipinangaral, iglesia ng Diyos. Yung tunay na iglesia sa Biblia. Gawa 20:28. Pakinggan nyo. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Nakita nyo kung gaano kamahal ang iglesia para sa Panginoong Hesus? Yung iglesia ng Diyos, binili niya ng kanyang sariling dugo. Kaya siya nagsakripisyo, pinatay sa krus dahil sa iglesia. Mahal na mahal ni Kristo ang iglesia. Kaya ang turo ng mga apostol, doon sa 5 ng Epeso, 5:25, kapatid na Daniel. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Makita nyo? Mahal ni Kristo ang iglesia, si Pat Robertson hindi At saka yung mga pastor ngayon na nagsasabing hindi na kailangan na iglesia. Ang iglesia para kay Kristo, hanggang sa walang hanggan ang iglesia. Yung iglesia sa Biblia, walang wakasyon. 3:11 ng Epeso, kapatid na Daniel. Upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng sari-saring karunungan ng Diyos ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang iglesia pala, mayroong isang gagampanan na panukalang walang hanggan. Paano mo sasabihin ngayon tapos na ang church age? Ang liwanag no? Upang ngayon, sa pamamagitan ng iglesia, maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang karunungan ng Diyos. It is the church that will be instrumental in revealing the wisdom of God. Ang iglesia, ang kakasangkapanin ng Diyos para maipangaral ang karunungan ng Diyos ayon sa panukalang walang hanggan. Tapos na ang church age. Hindi pa nga tapos ang mundo, ba't tinapos mo ang church age? No? Yun ang mga maling aral. Wala sa Biblia yung aral na yon na tapos na raw ang church age. Ganon din ang sinabi ni Camping, yung Amerikanong pastor. Ganon din ang sinabi nitong isang huling pastor na nabasa ko kamakailan, hindi na raw kailangan ng iglesia. Maling aral yan, mga kababayan. Ang iglesia po, ang institusyon na itinatag ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo para siyang aaniban ng tao para maturuan ng aral ni Kristo. Ang iglesia ang magtuturo ng karunungan ng Diyos ayon sa panukalang walang hanggan. Napakaliwanag naman Ulitin nga natin, lagay mo sa screen, kapatid na Daniel, pakiulit mo, mabasa.
Pakibasa nyo mga kababayan, hindi totoong tapos na ang iglesia o church age. Upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng sari-saring karunungan ng Diyos ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Panukalang walang hanggan niyang ang iglesia ay gagamitin ng Diyos para ipakilala ang karunungan ng Diyos. Huwag kayong magagalit mga kababayan, no? Pinapakita ko lang kasi ito ang paraan ng Diyos sa pag-aaral ng salita ng Diyos eh. Ikukumpara mo yung tama dun sa sinasabi ng mga mali sa isang talata ng Ecclesiastes 7:27. Narito, ito'y aking nasumpungan, sabi ng mangangaral, na iniaagapay ang isang bagay sa iba upang matagpuan ang kadahilanan. Pag-aagapayanin mo para makita mo kung alin ba yung totoo. Yung isang bagay, iaagapay sa iba. You are going to compare one thing to another in order to discover the existence of that thing. Parang ganito, mga kababayan, ano? Halimbawa, Miss Universe. Talagang pinag-aagapay, pinagtatabi-tabi ang mga kandidata para makita kung sino pinakamaganda. Pinag-aagapay. Ganon din naman ang salita ng Diyos sa Biblia. Iaagapay mo yung isang bagay sa iba para makita mo, alin ba totoo? Kasi, tapos na raw ang church age. Hindi po totoo yun eh. Kasi, yung iglesia, ayon sa Biblia, ay panukala ng Diyos na ang iglesia ay tagapagpakilala ng karunungan ng Diyos. Ayon sa panukalang walang hanggan. According to an eternal purpose, which He purposed in Christ Jesus our Lord. Yung purpose ng iglesia na magpapakilala ng karunungan ng Diyos, eternal purpose yun. Para sabihin ngayon ng sino mang mangangaral na tapos na ang iglesia, hindi na kailangan ng iglesia, mga antikristo yan, mga kapatid. Unang-unang kailangan nating maganap kung tatanggapin natin ang salita ng Diyos na siya nating pag-aaralan sa mga araw na ito. Unang-unang dapat nating maganap matanggap natin yung iglesia ng Biblia. Yung iglesyang itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Yun po unang-una nating dapat na maganap. Ngayon, meron naman tayong masasalubong ngayon na mga, para sa kanila, ang iglesia, hindi na kailangan. Magkumpara kayo. Sino kaya nagsasabi ng totoo? Baka kaya naman kasi meron ng nauna na nakagamit ng iglesia para lang maiba yung kanila, born again na lang tayo. Kaya nga kailangan nating diskubrin, pag-aralan itong mga aral na ito, mga kababayan. Kaya kami nag-aanyaya sa inyo na tayo ay mag-aral ng doktrina ni Kristo. Kasi nga ngayon nga nagkasamot-samot ng parang magulong-magulo na ngayon. May iglesia, may saksi. Ewan ko naman kung ano naman ang nakain ng mga iba at nagsaksi naman sila. Yung iba naman, baptist. Yung iba naman, fellowship. Yung iba naman, ministry. Bakit ministry? Nasa Biblia, iglesia Pag-isip nga tayo mga kababayan, huwag kayong magagalit sa akin mga kababayan, mga guest, mga bisita. Kasi ang nasa Biblia po, iglesia Pati sa Biblia nila hindi na nakalagay Ba't pinalitan ng assembly? Kami Assembly of God. Ba't assembly? Ang nasa Biblia, iglesia Marunong pa ba tayo sa Diyos? Sabi ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, tatayo ko ang aking mga saksi. Ganun ba yon? Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking assembly. Yung ba yon? Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking ministry. Ganun ba yon? Ang nakalagay ba sa Biblia, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking fellowship. Meron ba nun? Hindi po
Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Upon this rock, I will build my church. And the gates of hell shall not prevail against it. Iglesia po ang itinuturo sa Biblia, mga kababayan. Hindi fellowship, hindi saksi ni Jehovah, wala nun. Wala po nun. Hindi nagturo si Kristo na kayo'y magsaksi ni Jehovah, wala nun. O kayo kaya maging fellowship kayo, o ministry kayo, o kayo kung ano, wala po nun. Ang nasa Biblia, sa lahat ng Biblia, ayaw lang nilang ituro Ang itinayo, iglesia. At ang mga hentil ay mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan, kasangkap ng katawan o ng iglesia. We must be part of that body. We must be members of that same body, which is the church. Aanib tayo doon sa iglesia na sinasabi sa Biblia. Huwag kayong maniniwala na hindi kailangan ng iglesia, hindi kailangan umanib. Kung alam mo rin lang, hindi natin inuobliga yung wala pang naririnig na aral, hindi pa nakakarinig ng ebanghelyo. Kagaya halimbawa, nung panahon ni Kristo, nangangaral siya 2,000 years ago. Yung mga ipugaw naman, gumagawa ng rice terraces. No? Hindi naman narating ni Kristo yung mga ipugaw, kaya walang naanib sa iglesia nung panahon na yon. Pero ngayon, yung aral ni Kristo nakarating na sa Ipugaw, kaya meron na tayong mga kapatid na sa Ipugaw, no? Sa Mountain Province. Hindi natin inuobliga yung hindi nakakarinig. Pero yung nakakarinig ng aral, dapat maintindihan nila na si Kristo nagtayo ng isang institusyon. Tinawag sa Biblia na Iglesia ng Diyos. Yung Iglesia ng Diyos na yon ay magpapakilala ng karunungan ng Diyos ayon sa panukalang walang hanggan. At yung iglesia ng Diyos na yon, doon aanib ang mga babautismuhan. Ayon sa ating nabasang mga talata. Hindi po pwede, mga kapatid, at hindi maaaring matutulan na ang iglesia ay institusyong mahalaga para kay Kristo. Pinag-ukulan niya nga ng kanyang sariling buhay yun Minahal niya ang iglesia, binili niya ng kanyang sariling dugo. Ulit natin, 20:28 ng gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ayun, ang liwanag, ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Yan po ang nasa Biblia. Ngayon, sa kasamaang palad, may nagsali ng Biblia, hindi ba? Ang inilagay, iglesia ni Kristo. Yung si Lamsa. Kaisa-isang Biblia yon na ang nakalagay, iglesia ni Kristo. Salin ni Lamsa, isang modernong Biblia. Iglesia ng Diyos, nilagay iglesia ni Kristo. Pero kung babalik po tayo sa Bibliang Grego na orihinal na lingwaheng ginamit ng Bagong Tipan, ang nakalagay po sa Grego, Ecclesian to Theo. Ayon, basahin natin yung 20:28 ng gawa. Prosechete eotois kai pantito puimnio en o umas to pneuma to agion eteto episkopos oi mainen en ecclesian to Theo. Iglesia ng Diyos, hindi iglesia ni Kristo. Ecclesian to Theo. Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang argumento po ng mga iglesia ni Manalo dyan, si Kristo kang nagtayo
Sabi niya, itatayo ko aking iglesia. Kaya ika-iglesia ni Kristo yan. Mali pong interpretasyon yon, mga kababayan. Bakit? Pakinggan nyo, ha? Nung sabihin ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia, sarili niya ba yon? Yung itatayo niya? Basahin natin. 12:49 ng Juan. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita. Ayon. Yung pala sinasalita niya, galing sa Diyos yun. Mga kababayan, nagsasalita si Kristo galing sa Ama. Kaya nung sabihin niya, itatayo ko ang aking iglesia, salita ng Ama yon. Hindi ito kayang tutulan ng mga ministro ni Manalo. Sabi ni Kristo, ang sinasalita ko hindi sa aking sarili. Hindi ako nagsasalitang mula sa aking sarili. Kundi ang Ama na sa akin nagsugo, nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin, kung ano ang dapat kong salitain. Kaya nung sabihin niya, itatayo ko ang aking iglesia, kanya ba yon? Hindi po. Ang Ama yon. Salita ng Ama yon na nanggagaling sa bibig ni Kristo. At yun ang talagang hula na gagampanan ni Kristo. May hula bago pa siya nagkatawan tao. 18:18 ng Deuteronomio. Pakinggan nyo. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. O yan, itinuturo ba ni Manalo yan? Sabi sa hula, kausap ng Diyos si Moises, papalitawin ko ang isang propeta sa gitna ng kanilang kapatid, gaya mo. Sabi niya kay Moises, magpapalitaw ako ng isang propeta sa gitna ng Israel, gaya mo. Ilalagay ko ang aking mga salita sa bibig niya. Sabi ng Diyos, sinong propeta yon? Napapalitawin ng Diyos gaya ni Moises, ilalagay ng Diyos ang salita niya sa bibig ng propeta na yon. 3:22-20 ng Gawa. Pakinggan nyo. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. At upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus. Yung palang propeta na yon ay ang Panginoon Kristo. Sabi ng Diyos, ilalagay ko ang aking mga salita sa bibig niya. Kaya pag nagsalita yung propeta na yon, ang sasabihin nun, salita ng Ama. Ano sabi ni Kristo? Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Kanino ngayon yon? Kay Kristo? Hindi po. Sa Ama yon. Kaya nga iglesia ng Diyos yun Ang liwaliwanag sa Gawa 20:28 na iminali ni Lamsa na ang iglesia ng Diyos, binili niya ng kanyang sariling dugo. Pagkatapos na maitatag ang iglesia ng Diyos, nagsakripisyo si Kristo hanggang naibubo ang kanyang dugo sa krus dahil sa iglesia. Yung iglesia ang kanyang ipinangaral at itinuro sa mga apostol. Yun ang iglesia ng Diyos, mga kababayan. Ang opisyal na pangalan ng iglesia sa Biblia ay iglesia ng Diyos. Doon sa pangalan ng may-ari, basahin natin ang 43:7 ng Isaias. Pakinggan nyo.
bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Maliwanag po, mga kababayan, sabi ng Diyos, yung tinatawag sa kanyang pangalan, yun ang kanyang kaluwalhatian. Yun ang aking inanyuan. Oo, yaon ang aking ginawa. Yun ang aking nilikha. Kaya nga lahat ng bagay na sa Diyos tinatawag sa pangalan ng Diyos Di ba? Espiritu. Kanino? May espiritu ng whiskey. May espiritu ng demonyo. Yun sa Diyos. Ang tawag, espiritu ng Diyos. Tao. Tao ng demonyo. May tao ng demonyo. Sabi ni Kristo sa 8:44 ng Juan, kayo'y sa inyong amang diablo. Meron namang tao sa Diyos naman. Tao ng Diyos. Nasa 3:17 ng ikalawang Timoteo. Ngayon, anghel ng Diyos. Lahat ng sa Diyos sa Diyos tinatawag Tao ng Diyos, Espiritu ng Diyos, anghel ng Diyos, Kristo ng Diyos. Pati si Kristo, tinatawag Kristo ng Diyos 9:20, kapatid na Daniel. At sinabi niya sa kanila, datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? At pagsagot ni Pedro ay nagsabi, ang Kristo ng Diyos. Si Kristo, ang Kristo ng Diyos. Kaya lahat ng sa Diyos tinatawag sa kanyang pangalan. 9:19 ng Daniel. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban, alang-alang sa iyong sarili, O Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Ang tao ng Diyos, ang bayan ng Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan. Maliwanag, mga kababayan. Kaya pagdating sa iglesia, iglesia ng Diyos. Natural naman iglesia ng Diyos Tao ng Diyos, anghel ng Diyos, espiritu ng Diyos, Kristo ng Diyos, iglesia ng Diyos. Pagkatapos iglesia mo iglesia Wesleyana, iglesia Luteriana. Ba't nagkaganon? The Wesleyan Church. Ba't sa pangalan ni Wesley mo tinawag? Sabi sa Biblia, ang sa Diyos, tinatawag sa pangalan niya. Ano ngayon na ibig sabihin niyan? Lutheran ka. Hindi ka sa Diyos, kaya Luther ka. Huwag kayong magagalit, mga kababayan. No? Nag-aaral tayo lang ng totoo. Ang sa Diyos, tinatawag sa pangalan ng Diyos. Ang iglesia mo, Lutheran Church. Ang iglesia mo, Wesleyan Church. Ang iglesia mo, Four Square Church. Ang iglesia mo, Roman Catholic Church. Asan ang pangalan ng Diyos doon? Huwag kayong magagalit, mga kababayan. Huwag kayong magagalit. Sports lang. Huwag kayong magagalit. Ang pinag-aaralan natin, Biblia, kung talagang sa Diyos, ay tinatawag yan sa pangalan ng Diyos. Parang ikaw, halimbawa, pangalan mo, Jose. Anak ni Jose, bahay ni Jose, lupa ni Jose, asawa ni Jose, kalabaw ni Jose, kabayo ni Jose, etc. Pagka yung anak ni Jose, tinawag mong anak ni Juan, masama ibig sabihin nasa lisihan si Jose. Lahat ng kay Jose, asawa ni Jose, anak ni Jose, bahay ni Jose, bukid ni Jose, kalabaw ni Jose. Bakit naman? Sabi ng Diyos, yung tinatawag sa aking pangalan, yun ang aking nilikha. Sa aking kaluwalhatian. Yung aking inanyuan. Oo, yung aking ginawa. Yun ang tinatawag sa kanyang pangalan. Ba't ang iglesia mo tinatawag sa pangalan ni Luther? Ba't naman ang iglesia mo tinatawag sa pangalan ng Roma? Bakit nagkaganon? Ang sa Diyos tinatawag sa pangalan ng Diyos. Mag-isip lang kayo, mga kababayan. Di ko sinasabing umalis kayo sa iglesia nyo.
Isip lang tayo. Tapos basahin nyo lang sa Biblia nyo. Lahat ng binabasa kong sitas, nasa Biblia nyo rin. Bakit kayo Lutheran? Ang sa Diyos tinatawag sa kanyang pangalan, pumayag kang tawagin kang Aglipayano. Si Aglipay, Ilocano yung kababayan ko yun Hindi naman dapat na tayo tawaging Aglipayano. Pangalan ng tao yun mga kababayan. Dapat tawagin sa pangalan ng Diyos. Lahat ng sa Diyos tinatawag sa kanyang pangalan. Yun ang kanyang kalooban. 3:14-15 ng Efeso. Pakinggan nyo. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na sa Kanya'y kumukuha ng pangalan ang bawat sangbahayan sa langit at sa lupa. Sa Ama ng ating Panginoong Hesukristo, niluluhod ko ang aking tuhod, sabi ni Pablo, sa Ama, sa Diyos, na sa Kanya'y kumukuha ng pangalan ang mga sambahayan sa langit at sa lupa. Ang sambahayan ng Diyos sa lupa ay ang iglesia. Kanino kukuha ng pangalan? Kay Luther? O kaya kay Wesley? Pinapakita ko lang sa inyo yung nasa Biblia na yung sa Diyos, tinatawag yun sa pangalan ng Diyos. Kaya nga nakasulat sa Biblia, miski sa Grego, Ecclesian to Theo. Ecclesian to Theo. Iglesia ng Diyos. Church of God. Tama naman ang pagkakatranslate sa English Church of God. Sa Tagalog, miski sa Bibliang Katoliko, nakalagay, Iglesia ng Diyos. Sa dating Biblia ng Protestante, Iglesia ng Diyos din. Sa Bibliang Katoliko, Iglesia ng Diyos din. Lagay mo nga yung Bibliang Katoliko dyan. Po, ilagay natin yung Bibliang Katoliko. Nakasulat po dito, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na pinaglagyan sa inyo ng Espiritu Santo bilang mga tagapamahala upang pamahalaan ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos ng sarili niyang dugo. Tingnan nyo, kung Biblia ang babatayan mo, hindi mo naman iibahin yan Iglesia ng Diyos. Ba't naging Iglesia Romana? Na yung Iglesia ng Diyos, yun ang tinubos niya ng kanyang sariling dugo. Sa Bibliang Grego na orihinal na ginamit na salita sa Bagong Tipan ay Ecclesian to Theo. Iglesia ng Diyos din. Sa Cebuano nakalagay, matngoni ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanang panon, nga kanila ang Espiritu Santo naghimo kaninyo nga mga magtatanaw aron pasibsibon ninyo ang iglesia sa Dios nga gipalit niya sa iyang kaugalingang dugo. Iglesia sa Dios, no? Sa Ilocano. Kitain nyo ti Baguio, kenti amin nga ipastoran nangikabilan ti Espiritu Santo kada kayo, akas managaywan, tapno ipaarabyo ti iglesia ti Dios. Isu ag ginatang na itidara na. Liwanag, ano? Mga kapatid, kung titignan natin, miski yung matandang Bibliang Katoliko, ang nakalagay, iglesia ng Diyos. Yung unang mga sali ng Bibliang Protestante, ang nakalagay, iglesia ng Diyos. At yun naman talagang nasa Greek original language, Ecclesian to Theo. Kaya, mayroong iglesia talaga mga kapatid sa Biblia. Binili ng Kristo ng kanyang sariling dugo. Pagkatapos ngayon, sasabihin mo, hindi na kailangan ng iglesia. Kailangan po yan. Ang unang-unang isang dapat nating maintindihan. Kagaya ni Pablo, galing sa relihiyon ng mga Hudyo, sa Judaismo, nang tawagin siya ng Panginoong Hesus, naanib siya sa iglesia ng Diyos. Kaya inililiwanag po namin sa inyo, alin ba ang aral na dapat nating unang maintindihan? Ang pag-anib sa iglesia ng Diyos, isa sa pangunahing aral ng ating Panginoong Kristo. Na bago tayo formal na maanib sa iglesia, kailangan nating mabautismuhan. Pero bago naman tayo mabautismuhan,
kailangan muna nating matanggap yung salita. Paano yung matatanggap ang salita? Pag-aaralan natin ang salita. Ngayon, yung mga iglesyang nagkalat sa ating panahon, kung hindi po tayo magsusuri, baka tayo maligaw. Bakit? Kasi dapat sa Biblia tayo magbatay Wala naman sa Biblia yan Yung Baptist Church, wala sa Biblia yon. Yung Pentecostal missionary, wala sa Biblia yon. Wala sa Biblia yung Iglesia Luteriana. Bakit? Unang-unang dahilan, ang iglesyang totoo dapat tawagin sa pangalan ng may-ari. Ang Diyos ang may-ari ng iglesia, kaya ang nasa Biblia, iglesia ng Diyos. Yan po ang aming iniaanyayang suriin nyo, mga kababayan. Magmumula sa gabing ito, hanggang sa mga darating na gabi, naanyayahan ko po kayo personal.